So ang ating topic ngayon ay projectile. And then sinasabi natin na ang projectile ay isang bagay na ginagamitan ng panlabas na puwersa or external force para maihagis, no, sa himpapawid, sa hangin. And then ito ay nagmo-move dahil sa action ng gravity or against the gravity, no. Kung papataas, siyempre against the gravity yan, gagamitin natin ay negative acceleration due to gravity. Pag pababa naman, habang bumababa yung object, ito ay along with the gravity. So, in most cases, we're not going to include the air resistance because that's another dimension. No? Pag sinama mo yung resistance, magkukompute ka pa ng mga air drag, no? Yung mga air friction. So, medyo magiging komplikado na. For the purpose lang na maintindihan yung projectile, dito muna tayo sa paggamit na dito tayo sa sa mga hinahagi sa himpapawid, mga bola, baseball, mga ganun, no? Ano ba yung mga example ng projectile? Sinasabi dito, no, ang mga projectile ay kadalasang nakikita doon sa mga bagay na panggera, no? Like yung mga cannon, 'di ba, mga missile, mga rocket. Pero pwede rin sa sports like for instance, when you throw a ball ng baseball, no, or basketball o football, magkakaroon siya ng tinatawag na projectile motion, no, path, no. Yung bola pupunta yan sa hangin or sa himpapawid, and then it will make projectile path. Ang tinatawag din nila minsan sa isang technical term ay trajectory, no? Trajectory. Okay? So ano pa yung mga tinatawag na projectile? Bullet, no? Bala ng ng baril, o pwede ring water bullet, or kung yung mga nilalaro, ano ba yung nilalaro? Ang tawag sa nilalaro? Yung ng mga baril na nilalaro na may mga bahala ng ng mga plastic or rubber, no? Then arrow, ano ibig sabihin, ano ba sa Tagalog yung arrow? Pana, no? Parang sibat o pana. Tama ba 'yon? And yung stone release from catapult. Alam mo ba tong catapult, Robert? Saan? Ancient times. Very good, no? So, nung unang panahon, pag naglalaban yung mga tribo-tribo, yung mga kaharian, meron silang, aside from mga sibat, no? Aside from the arrow, meron silang catapult. Ang catapult ay parang cannon, di ba? May carriage, tapos may, may gulong. I-load nila doon, tapos may spring or whatever na ibubuelo nila, tapos magko-fire sila ng ganyan, no? So yung cannonball, may kumisan may apoy yan, o may mga pulbura, di ba? Pulbura. Ibig sabihin may mga gunpowder yan. Yun ang sasabog doon sa kabilang sa kabilang wall, sa mga wall ng kalaban, no? So ang point lang natin doon, magki-create siya ng path. So sa path na to, no, pwede mo compute yung vertical component tsaka yung horizontal. Pwede mo ring compute yung pinaka highest height, no, highest height or distance. And then pwede mo rin ma-compute yung x and y component at that instant. Halimbawa, ano ang kanyang x and y or velocity after, na-compute mo yung time, no? 20 seconds. After firing, 20 seconds, nasa na yung projectile? Nasa na yung bala? So, pwede mo siyang makompute, no? Ngayon, ang tanong, ano ba ang kahalagahan ng kaalaman sa projectile? Bakit ba natin inaaral to? Siyempre, aside from para makapasa sa dynamics, meron bang particular na kahalagahan ito? Sino pwedeng mag-volunteer? May kahalagahan ba ang pagkaalam ng mga bagay-bagay sa projectile? Mahalaga ba to? May tutulong ba to sa kabuhayan natin? Meron ba?
Siyempre kasi yung gusto natin, yung mga inaaral natin, mapahalagahan natin, no? And I think much of the engineering knowledge, hindi to 100% na i-utilize. Siguro mga 10 to 20% lang sa mga inaral natin ang direct na napapakinabangan. Pero itanong ko, ano ba ang pakinabang ng kaalaman sa projectile? O magbibigay ako ng example. Halimbawa, napunta ka sa paggawa ng baril or bala, no? Edi maganda na meron kang knowledge diyan. Or ikaw ay basketballista, di ba? Or baseball. No, dapat alam mo na yung motion ng projectile ay tatama doon sa basket para makashoot ka, no, sa ring, di ba? Ano pa, kung ikaw ay naglalaro ng frisbee, alam niyo yung frisbee, yung parang plastic na hinahagis tapos bumabalik, na may mga ganon eh. May laro na ganon, tapos meron ding mga laro na pang international like yung American football or yung tinatawag na soccer, no? So, pag i-shoot mo yun sa goal, yung bola, dapat may alam ka sa projectile para, di ba, ma-shoot mo sa goal, no? So, maganda rin na malaman o magkaroon ng kaalaman, no? Pag nagtrabaho ka naman sa mga missile, sa mga rocket, sa mga baril, no? Dapat maganda rin na may kaalaman sa projectile, and that's one of the topics sa dynamics. Actually, it's part of the physics, no? Physical science to, pero specifically under dynamics kasi nagmo-move, no? So, okay? Maliwanag na yon, ang projectile ay anything na napopropel sa himpapawid due to external force. Nung gumamit ka muna ng external force, whether baril ba yan or sibat o kamay, and then nag-move siya freely under the influence of gravity, whether against the gravity or along with the action of the gravity. Okay? So dito, nag-research lang ako, ano ba yung mga example ng mga equation sa projectile, kasi siyempre engineering tayo, laging may equation, you know? So mapapansin natin yung mga equation ay katulad rin ng mga equation doon sa tinatawag na rectilinear motion, no? Except lang na yung iba ay mapapalitan tayo ng acceleration due to gravity. So for example, if you are asked to find the final velocity, you have to have the information about the initial velocity plus acceleration times time. Ngayon, kung kukunin mo naman yung distance, na meron din naman dito na twice the velocity plus initial velocity times time. Another formula for distance is this: the initial velocity times time plus 1/2 a t squared. And then dito may equation na v squared equals initial velocity squared plus 2as. Okay? 2as. Ano ba tong as? Acceleration is meter per second square. Ano yung s? Distance. Tama ba to? 2as. Distance. Acceleration times distance, meter per second. Ba't ganito yung mathematics nito? Meter square, second square. Ito kasi, velocity square. Tama lang, no? Kasi may second degree yon. If you're gonna add meter square and second square, di ba? Ito yan. And then, if you are going to extract the root because it is in the second power, so, velocity nga. Okay? So, kine-check lang natin yung equation. Another, the last, but I think not the least, is V equals U plus GT. No? So, ibig sabihin, acceleration due to gravity times time, and then ito may bibigyan ka ng another form of velocity, then you can get the velocity. So, ibig sabihin, pareho lang ng mga rectilinear, except that we're going to consider na yung gravity. No? Ngayon, meron tayong trivia class. Alam nyo ba yung frisbee? Yung mga naglalaro na sa park, di ba? Ang frisbee ba ay projectile? Yes or no? Yes po. Yes, no? Kasi ginamitan mo ng external force, di ba? Hinagis mo ng kamay mo, and then tumataas siya, bumababa, or horizontal, no? Yung trajectory. So it's forming a path, no? A path, no?
ibig sabihin projectile path or projectile pathway, no? Bago saluhin or hawakan ng iyong mga kasama o katunggali. Pagkasama mo, siyempre, pinasa mo. Pag katunggali, ano niya, steal niya or ano niya, no? Harangin, ganon, no? Okay? So, ano yung mga matututuhan natin dito? Ano kaya yung mga action, ano yung mga motion na pwedeng maaral natin or pwede nating i-consider sa any projectile, whether it is frisbee, whether it is rocket, whether it is tirador or di ba, bola. Lahat ng yan ay may lift, drag, no? So ito yung mga term. Ano ba yung lift? Yung lift ay yung force na nagpapaangat sa kanya, no? So ibig sabihin, it has to do with the force na mananatili siyang nakaangat, di ba? So pag umaandar yung isang bagay, eto, no? Dapat mo maintindihan, eto, no? Yung pressure dito sa taas, sa baba, should be greater than pressure sa above. Diba? Kasi lift nga, dapat mas mataas yung sa bottom part niya. And that happens because of Bernoulli's principle. No? Like yung airplane. Bakit ba lumulutang yung airplane? Kasi yung pwersa doon sa ilalim ng eroplano ay mas mataas kaysa doon sa ibabaw. At paano nangyari yon? Kasi nga meron tayong Bernoulli's principle na yung speed naman ay may kinalaman, no? Ibig sabihin, yung pag mataas ang pag mataas yung pressure, if the pressure is up, ano mangyari sa velocity, di ba? At pag mababa yung pressure, ano naman ang epekto sa speed? So merong ganun tayo na kailangang aralin, no? Na relasyon, no? May mga na relasyon, no? Naalala niyo pa ba yung Bernoulli? Hindi ba nakakaalala ng Bernoulli? O yung mga Python tube? Naalala pa, di ba? Pag nagbuhos ka dito ng fluid or air, di ba, may pressure yan, may mass. So, ang mga parameters na tinitingnan ay velocity, ano yan, pressure, tsaka mass or mass flow, di ba? Q or M, no? With respect to time, Q yun, no? Of mass per unit time is Q. Ibig sabihin, flow rate. Ibig sabihin, flow rate, no? So, ito ay meter per second, ito ay Newton per meter square, ito ay meter cube per second. Okay, no? So, pag naglagay ka ng point dyan, A and B, ano masabi mo sa mass flow? The mass flow is constant, no? Kung anong pinasok mo, yun din ang lalabas, no? By theory, no? Ngayon, anong masabi mo sa pressure ng A? Yung pressure ng A is what? Greater than pressure ng B. Bakit? Kasi dito, magkakaroon ng pressure drop. Di ba? Paano nagkaroon ng pressure drop? Pag sinikil mo pala yung daanan ng hangin, magkakaroon ng lowering of pressure. Pero, ano masabi mo sa velocity? Bibilis o babagal? Ha? Ano ang mangyari sa velocity pag bumagsak ang pressure? Bibilis. Ibig sabihin, tama. Nung sinikil mo, nung kinonstrict mo, para ka nagdidilig sa garden, if you are experiencing watering the plants in your garden, you will notice that if you are using your hose, at the end of the hose, there is this nozzle. Yan. Ang nozzle class, ito lang yon, no? Let us use another color. Ito. Pag kinuha mo tong portion na to, that is essentially a nozzle. Ibig sabihin, nagbago yung diameter niya from bigger diameter to smaller. And what's happening in this configuration is that pag lumiit yung diameter, masisikil yung flow. No? Pero bibilis. Magkakaroon ng jet, no? Air jet or fluid jet.
Yun naman ang panahon din ng pagbaba ng pressure. 'Di ba? So mayroon tinatawag na conversion of energy. Yung pressure drop, no, yung head niya was converted to kinetic. No? Yung potential was converted to kinetic. Bumilis siya pero bumagsak yung pressure, no? Laging ganon para maging balance, no? So nababanggit lang natin 'yan kasi we have to study some concept like lift, di ba? Ano yung lifting force, ano yung drag? Drag is yung against the motion of the moving projectile. Halimbawa, itong frisbee na to, kapag ganon, may kumukontra sa kanya na hangin. Di ba parang sa Formula 1 or dun sa mga motor. Pag nagmotor ka o sumakay ka ng jeep, ng kotse, ng eroplano, babangga ka sa hangin. Ang tawag doon ay drag force. No? Drag force. Okay? So, yung mga hangin naman na nasa ilalim, merong lift na force. Pero sa mga motor or Formula 1, inaaral nila yung mga makina, dinidesign nila para makontrol mo yung makina para makapagbigay ng downforce. Kasi pag di ba ililift ka niyan ng hangin di lilipad yung yung kotse mo or yung motor mo, no? So there should be some design na elements na or mechanism para makapag-generate ka ng downforce para pababa, no? Hindi ka paangat. Paangat is lift. Then yung pakontra is drag, no? Dragging. Okay? So yung drag, yun ang ini-eliminate, kaya your design should be what? Along with the streamline, no? Mag-aano ka na dapat the air should stream like this. Ang tawag dun ay streamlining ng mga design ng aerodynamic, no? Under ng aerodynamic. Because the air should not offer or pose a resistance, no? Hindi kasi kung plakado na diretso, di ang laki ng dragging force na kakalabanin ng inyong projectile, whether yun ay kotse, whether yun ay eroplano. Wala ka naman nakitang eroplano na kwadrado yung nguso, di ba? Ang mga eroplano, mga kotse, aerodynamic, no? Ibig sabihin, siya? Yan. Naka-curve para ma-lessen yung effect ng air, no? Yun. So, doon na tayo sa projectile motion and we're gonna define yung projectile motion. Pwede bang basahin to ng isang babae? Para medyo exercise naman natin yung gender equality. God, gender equality. Volunteer na lang. Sige. Lady student. Sino? Hindi na ako magtatawag kasi lilipat-lipat pa ako ng frame. Pakibasa naman. Pag-volunteer na lang. Hey. Sige na po. Sige. Pasa na. Sige. Pakibasa na malakas, ma'am. Projectile motion is the motion of an object thrown or projected into the air, subject only to acceleration as a result of gravity. The applications of projectile motion in physics and engineering are numerous. Some examples include meteors as they enter Earth's atmosphere, fireworks, and the motion of any ball in sports. Such objects are called projectiles, and their path is called a trajectory. Okay. So, salamat po. Na-discuss na natin kanina yan, no? So, we're talking of the objects na hinahagis sa himpapawid or binabato or, di ba, tinitira, pinapantira, no? In our language, no? So, projectile yon. Yung pathway na nabubuo nila ay trajectory, no? And ito naman yung motion din, no? Yan. Okay? I think ma-appreciate mo yung projectile if nakapaglaro ka ng basketball, no? Whether you are a girl or a man or a boy. Pag may tao dito, no? Kasi ako, pumupunta rin ako sa mga court, no? Hindi naman ako magaling mag-basketball, nag-exercise lang. Tsaka sa mga arcade. Pag nag-throw ka ng ball, in your mind, you are calculating the amount of force na ibibigay ng kamay mo para ma-reach mo to, di ba? Di ba?
Kasi mararamdaman mo kung gaano kahina or kasi pag mahina, hindi aabot, no? 'Di ba? Airball 'yon. Pag malakas naman, baka lumampas and so on. So, you have to calculate, no? And that is basically one of the applications ng tinatawag na projectile, no? You have to have this force, and then you should compute the velocity, and you have this range, no? Yung total range. And pwede, no, by analytical, pwede nating makompute yung highest distance in terms of vertical, no, na nandyan. Okay? So, marami kang makompute dyan. Makaka-compute ka rin ng mga X and Y components, di ba? X and Y components. No? I think yun lang. No? That is for entertainment and sports. The more serious application of projectile is that what? Siyempre, ginagamit yan sa warfare, no? Gera. Mahalaga ba yung gera? Naging mahalaga yung gera kasi may mga pinagtatalunan, di ba? Katulad ng Russia, tsaka Ukraine, di ba? Siyempre, titirahin nila yung kalaban. Ito, nandito yung mga mga fighter jet, di ba? Oh, ito, tangke. Oh, magre-release, oh. So pag ni-release yan, no, dapat alam niya na yung target. O yung dito naman, yung mga fighter jet, mag-release naman, di ba? Para tamaan yung tangke or yung mga structure, no? So basically, those are applications of projectiles. Although hindi nga lang maganda yung application kasi pumapatay, no? You are trying to destroy the life of enemies or mga structures, no, na wala namang kamalayan sa gera. Ano namang kamalayan ng mga building, no, sa gera. Pero naging target sila, no, ng projectile motion because pag nag-ano ka sa military, you have to defend your country, no? And when you defend your country, you are against another country. Di ba? Siyempre, kailangan mong patayin yung mga nandun or saktan or di ba? So nagiging ganun na lang ang ano. Pero ang tinitingnan ko lang dito is yung projectile theory na you have to hit the target, you have to know the velocity, you have to know how much range in terms of vertical or horizontal, no? I think isa yun sa mga applications na pwede nating sabihin natin, pwede nating i-cite as an example. Now, projectile motion, normally when we do the projectile motion or calculations, we tend to neglect, no? Hindi natin sinasama ang air resistance. Bakit? Kasi pag nagpakawala ka ng projectile, meron na yung meron ng air resistance, no? Because we are surrounded by air, no? And wind, no? Wind is a moving air, and air is like a substance na nababalot sa ating mundo. Diba? Ano ba yung composition ng air? Natandaan ba? Ano ang composition? Ano ang pinakamalaking composition ng air? Tama ang iniisip nyo? Nitrogen consists of 78%. Diba? Oxygen is 21%. And all other gases is 1%. Now, if you're gonna add this, 8 plus 1 is 9. 99 lang, no? Nasaan napunta yung 1%? This is composed of argon, gas, and all other gases na nasa himpapawid, no? So, ibig sabihin, lahat ng nakapaligid dyan sa mundo natin ay hangin. Parang air envelope. So, pag naghuhagis ka, no, tumakbo ka, masasagupa mo yung, yung hangin, no? So, hindi na masyadong, for the calculation purposes, para hindi na maging komplikado, nire-neglect na lang yung air resistance, no? So, we're gonna discuss kung ano yung mga equation, no? Ang tanong, what if pinapakuha yung x component tsaka y component? Paano ba yung formula nun? X component tsaka y component. Nakikita ba? Ano ba yung x component? Ang gulong dapat yung sa baksa. Ano yung baksa? Wala. Alisin lang natin yung mga dumi. Paano ba kinukompute yung x component class? What is the equation that we need to memorize or remember? Ay, natanggal na. Yan. So, sabi dito, ang x component ay eto, no? X equals V cosine theta T.
No? So, kung kukunin mo yung x, nasaan yung x ba? Ito yun. From the origin, kung saan na pinalipad yung cannonball o anumang bagay yan. Ano yung y? Ito yung y. No? From here, ito yun. No? Ito rin yun. Yung vertical component is the... Yan, di ba? XY. Ito yun, XY. So you can find the X component and then you can find you can calculate the Y component. And ito naman yung sa B, no, kung dito. Kasi ito yung A eh. At point B, specific to at point B, ito yun. B cosine theta. So may angle, di ba? B cosine theta yung sa Y. No? Naintindihan ba yan? I-isolate nga natin. Ayan. Diba? So, B cosine theta is adjacent. So, paano naging adjacent to? Nasaan ang angle? Eto. Eto, dapat nandito yung angle, no? Kasi ito yung adjacent eh. Yung Y, diba? Adjacent over hypotenuse. Okay? Tama ba? Ito naman, opposite, kung sine, opposite, di ba? Ito. Tama ba to? Opposite. Kung ito pala yung angle, sorry. Ito yung angle, opposite over hypotenuse. Kung ito naman ay cosine, adjacent over hypotenuse. No? So, the angle should be, your reference of the angle should be like this. Okay? So, ito yun, no? So, another thing here is this, no? V cosine theta t. Ito naman, B sine theta t minus 1/2 gt squared. So, meron ng acceleration due to gravity dito. Gravity. So, paano naman kukunin yung h? Nasaan ba yung h? I think yung h is yung pinaka maximum distance that the projectile can reach. So if you are coming from the ground, no, kung ang reference mo ay ground, di ba? Kung kukunin mo 'yan, ito yung pinaka malaking amount ng distance. Yung vertical distance ay h. Ito 'yun. So ang formula sa h ay v squared sine squared theta over 2g. So if you're gonna get the highest point that the projectile would be able to reach, ito yung capital H. Ngayon, ano naman yung R? I think R is yung range, the longest distance from the origin to the point wherein nag-fall yung projectile. No? So in this case, yung cannonball ito, no? So ito yan. So pag kukunin mo yan, yung range na yan, meaning from minimum of 0 to maximum of this value of distance, ito yon. So yung R equals v squared sine 2 theta over acceleration due to gravity. So ito lang yung may memorize nyo or sasauluhin, no? Kung magpapa-exam ako, pwede namang cheat sheet, di ba? Pwede nyo ilagay yung mga formula. But in the board exam, no, walang papayag na dalhin nyo yung mga formula, no? So I advise you na ngayon pa lang dapat mag-memorize na kayo ng formula, no? Kasi kasama talaga yon, no? Sa mga exam naman, especially sa board exam, walang papayag na dalhin nyo yung mga formula. Okay? So, para maintindihan ang projectile. Ano yun? May iba nagpapa-admit ba? Alas 3 na, may iba nagpapa-admit pa ba? Sino to? Franklin Tolentino. Pambihira. Franklin, nag-start na kami ha. Habol ka na lang. Kasi late na nga tayo nag-start eh. Late ka pa rin pumasok. Okay, so dito na tayo. We're gonna consider yung problem number 1, class. Ano ba tong problem number 1? A shell leaves a mortar. Anong shell? Yung pinakabalot ng bala, no? Pag nagpalipad ka ng mga rocket, may shell yon, yung pinaka body niya, no? Hull. A shell leaves mortar with a muzzle velocity of 150 meter per second
directed upward at 60 degrees with the horizontal. So, ito yung horizontal, meron daw 60 degrees, no? Na finire dun sa muzzle velocity ng isang mortar. Now, alam niyo naman yung mortar, di ba? Parang canyon yun eh. Di ba? Mortar. And then, directed upward. So, ito yon 60 degrees with the horizontal. So, it makes 60 degrees with the horizontal. Yun yung, angle. So, ito yun, no? Yan. Ito yung 60 degrees, no? Ito yung direction. Okay? Determine the position of the shell and its resultant velocity 20 seconds after firing, no? So, with the knowledge of dynamics, di ba? Yung kaalaman mo sa dynamics, pwede mo palang malaman yung kung nasaan na yung rocket o yung bala mo. Pagkalipas ng 20 segundo, matapos siyang i-fire. Now, after 20 seconds, pwede mong malaman. So, anong kailangan malaman? Yung position or yung S, di ba? Nasaan na yung bala after 20 seconds, di ba? So, kung nag-aral ka ng engineering, masasagot mo yan kasi yun ang topic natin sa dynamics, di ba? So, kung ikaw ay pumasok ng military or sa research, makakatulong sa iyo yung knowledge sa dynamics, no? Kasi yun ang inaaral no? Kung doon ka sa mga fighter planes, sa military, sa navy or sa army, no? And then napasok ka diyan, then magdi-design kayo ng mga canyon, rocket, no? Yun ang mga parameters na pwede mong tandaan para makasagot sa ganitong mga klase ng tanong. So first, we're gonna jot down or ilalagay yung mga given. So, given or mga known data, ano ba yung mga binigay sa atin na information? 150 meter per second. Ito yung velocity. Then, may time na binigay, 20 seconds. After 20 seconds, nasaan na yung bala. So, of course, yung constant, no? Ito yung constant, hindi nagbabago sa mundo, sa Earth, di ba? Ang acceleration due to gravity ay 9.81. Nasa Earth's surroundings. Pag sa iba na yung gravity, no? Mas mabagal siguro, no? Sa moon, di ba? And so on. So, what is being asked is this. Now, resulting velocity at 20 seconds. X and Y, the position of the shell at 20 seconds. No, anong velocity after ng 20 seconds? At nasaan? Nasaan yung rocket? Nasaan yung rocket after 20 seconds? At ano daw yung pinaka-highest highest distance na narating ng bala, no? Kasi it will form a motion, no? Projectile motion. Hindi naman horizontal yun tsaka vertical. It's like a curve, di ba? Curve yun no? So ito yung projectile motion.